without naming names. Kasi, Yan, sige. Okay. you know, ang dami yung report sa akin eh. Ang daming kwento sa akin. Siyempre, mga nagninegosyo, magkikwento. Hinihingian daw sila ng 30, 40, 50, even up to 50%. Hinihingian sila mga SOPs. Grabe, no? Tapos, you know, names are coming up. You know, hindi lahat, no? Pero there's names that comes up na nag-i-involve sa corruption. You know, yeah, I can straightly say that na, balita na po yan. Balita na yan. Yung current administration, yung laban sa corruption is very weak. Anong ahensya ng gobyerno, if you don't wanna name names, ang nagsisibalik ang SOP? Yeah. Binabanggit niyo po kanina. Can you tell us? Not name names pero ahensya na lang. O what kinds of projects, ano ba, ang matindi na naman ang problemang yan? Ang dami ho. Siyempre, mabinabantayan ko noon, mga Bureau of Customs, BIR, projects sa kontrata, sa DPWH. Yan ho, yun mga reports at mga sumbong at mga kwento na naririnig ko po ngayon. Siyempre, sinusumbong sa amin. Sa akin, siyempre. Diba? Sana na sila sumbungan kayo. So, yan po. And, kasi magsusumbong lagi yung naarkabyado, di ba? 5 nag-bid. Isa nanalo, 4 talo. Siyempre, galit yung 4. So, nahanap yun ang susumbungan. Police, di ba? Nasa news na, balikan ng drugs. Ano ba ito? Hindi naman ito mga bago eh. Mga luma na to na noon napipigilan na dahil natakot, pero ngayon na-embolden dahil wala nang kinatatakutan. So, yun po ang kailangan i-restore ng gobyerno para to restore the fear of committing crimes